Humarap na naman po sa presscon ngayong araw si Kongkun at Ortega ng House of Representative, no? Panay na naman po ang birada nila kay Vice President Sara Duterte sa walang kamatayang confidential funds. At sila daw po ay magbibigay ng 1 million sa makapagtuturo kung sino daw po si Mary Jane Piatos. Eh mga kapatid, hindi nga po yun si Piatos, siya po ay Piati. Napilit lang po nilang binabago ang pangalan para ito po ay maipalusot sa pinaplano nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po nga si Ortega at si Kongkun ay walang tigil po ang birada kay Vice President Sara Duterte. At dito po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay inatake din po nila ngayong araw mga kapatid. Mag-iinit po ang inyong mga bumbuna ng inyong mga ulo sa inyong maririnig mga kapatid. Panoorin po natin ang pinagsasabi at walang katuturang confidential funds na ibinabato kay Vice President Sara Duterte. Watch po natin ang video mga kapatid. And public accountability. At ano pong masasabi nyo na sinabi ni Vice President Sara Duterte sa isang interview na hindi siya dadalo rito kahit na nag-serve din personally nung Quadcom, nag-serve din ng committee secretary sa kanya ng invitation sana. Ano pong masasabi nyo? As the Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, nakakalungkot nga na hindi pupunta ang ating Vice President dahil marami siyang dapat na ipaliwanag tungkol dun sa mga nangyayari. At syempre, kailangan ding umattend yung mga pinatawag ng House. Sa totoo lang, gusto na rin namin matapos yung investigasyon ng Blue Ribbon sa committee na ito. Tigil mo na yan, Kongkun. Kami ng committee report. At sa katunayan, dahil sa gusto nga nating matapos na yung hearing sa committee na ito, kami sa Blue Ribbon Committee at saka sa Quadcom, aming binibigyan na importansya na kailangan dumating yung mga ipinatawag natin. Lalong-lalo na pati yung mga pumirma ng mga acknowledgement receipt. So, nag-usap-usap kami, voluntaryo, na magbibigay kami ng pabuya ng 1 million pesos. Wow! Makakapagsabi o makakapagbigay. Pera namin yan, mga ungas. Si Mary Grace Piatos. So, Piati yun, Piati, hindi Piatos. Blue Ribbon at saka sa Quad Committee, nag-voluntaryo kami na mag-produce ng 1 million kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon patungkol kay Mary Grace Piatos at least para maka-attend sa Piatos. Bobo. Piati. So, naman napakadami na pong imbitasyon na lalo sa mga sumusunod naman po sa ating hearings. We've been lenient enough na bigay na pong imbitasyon. Meron na pong mga orders for the resource person. So, nag-aantay pa rin po tayo. We've shown that the House has been fair and the committee has been doing its job with lahat na po ng klaseng diligence binibigay naman po namin sa respeto. So, respeto, isa ka pang baboy ka. They attend and they explain. Ito pong mga anomalya na nangyayari. Itong sabi nga ni Congressman Jay, isama mo na rin si si Chippy McDonald. Anomalya. Walang anomalya. Nasa isip nyo lang yon mga gago. Na-mention niya, siyempre yung pinakasikat si Mary Grace Piatos na patuloy po natin hinahanap para mapaliwanag po yung mga acknowledgement receipts na andyan na po na kumbaga nag-trending na yun. So, but again, the committee is doing its work. Tuloy lang po kami kasi gusto na rin po namin na matapos na rin yung investigasyon at matapos na rin po ang session namin. May mga ilang araw na lang po. In addition, napaka-importante kasi na maipakita natin kung sino ba talaga yung mga taong tumanggap ng pondo o pera galing sa confidential fund ng Office of the Vice President. Kasi sinasabi ni VP Sara na peke daw yung mga acknowledgement receipt na ipinakita sa hearing. Itong mga acknowledgement receipt na ito, galing po ito ng Commission on Audit. At sinabi nga ng Commission on Audit na ito yung mga ibinasa na acknowledgement receipt ng Office of the Vice President. So paano mo sasabihin na ito ay mga peke? Ang pondo ay nagastos ng 11 days, mas mas mabilis pa. Sabi nga natin, kung si Napoles, 60 days niya naubos yung pondo, ito, 11 days lang, So, kinakailangan talaga natin yan. Sunga ka, Kongkun, sunga. Malaman natin kung ano yung katotohanan at napaka-importante na yung mga tao mismo na
tumanggap ng pondo, pumirma sa acknowledgement receipt, makausap din at umattend ng hearing. No? At isa na nga dito, si Mary Grace Piatos. Kaya nga nag-usap-usap kami ng mga miyembro ng Quad at saka ng Blue Ribbon para mag-come up, no, ng 1 million para ibigay, no, kung sino man ang may alam, no, ng kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Opo. Kung quick follow-up lang po about Bakit dun sa Piatos? government hearing. Piati yun, May balita rin po ba hindi kayo, Piatos. Chief of Staff Yusek Zuleika Lopez? Kasi Mga sa tanga letter kayo. ng kanyang balik November 14, are we hoping na sa next hearing natin ay makakadalo na siya? Do we have a new invitation na sent to Yusek Lopez office? Yung reply letter naman niya nandun na she indicated na she will be back sa yung oras na na-mention mo, sa 14. Pero kailangan niya pong i-honor yun kasi napakahalaga niya po sa mga hearings na to, no? Kasi siya pong nagre-release eh. Mas marami po siyang masasagot na importanteng mga katanungan and hopefully she will shed light dito sa mga anomalya na nahanap po ng Good Government Committee. Salamat. Ang balita ng committee is dumating na siya. Actually, November 14, ang balita ng ating committee, dumating na siya. So, ini-expect natin sa Wednesday, attend siya. Dahil nga nakatanggap na siya ng subpoena, no? So, ini-expect natin na susunod siya sa invitation ng komite at magpapakita na at least para magbigay linaw patungkol doon sa paggastos ng Office of the Vice President ng kanyang confidential fund. Thank you. Next question from Kat Forbes from Radyo Pilipinas. Sirs, good morning po. Meron pong recent na statement si Senator Win Gatchalian regarding po dun sa panukala po dun ng Office of the Vice President. Although inapprove sa plenary yung budget na, inadopt ng plenary yung budget na binigay po ng House of Representatives na yung version. Plano daw po nila na dagdagan daw po yun dahil marami daw pong humihingi ng tulong sa Vice President. And yung Good. dagdag na pondo na yun is gagamitin po pantulong naman daw. So ano po yung reaction ninyo doon? Iyak na naman yan, si Ortega, iyak. Hindi ko alam, parang paiba-iba yung statement kasi before they told the House na bahala na po ang House of Representatives saka Senate dun sa kumbaga dun sa hatol dun sa budget nila. Pero ngayon parang nag-iiba yung statement. And yung sa tulong naman po, nakaset up naman po yung regional agencies natin eh. So maiiwasan pa nga na may duplication. Pero paiba-iba nga ng statement eh. Parang siguro sinusubukan nilang ibudol-budol yung mga iba dyan para ma-confuse, para ewan ko kung gusto nila maawa sa kanila o genuine na humihingi pa sila ng tulong. Ang hirap na rin kasing paniwalaan dahil yun nga. Mas kayo ang hindi ka panipaniwala, mga gunggong. Ayaw ko naman pong pangunahan ang ating mga kasama sa Senado pero alam naman po nilang maghimay ng budget parang dito po sa Congress. Nakita po natin na hindi may paliwanag po itong mga programa na nilatag nila dito sa House of Representatives. Ano nakita namin na hindi may paliwanag? Wala naman pong gusto magpaliwanag. Wala naman pong kaukulan na sabi nga nila, ika nga, resibo. Wala pong resibo na makita. Ano naman ang gagamitin mong rason para ituloy yung budget na yun kung underutilized siya o hindi man lang nagamit ng maayos. Lol, Ortega, magpahinga ka na. DML Ortega, no? Siyempre, kailangan ng transparency and accountability sa lahat ng budget at pondo na ibinibigay ng ating pamahalaan. Nakita naman natin ngayon yung pag-iwas, no, ng opisina ng Office of the Vice President, ni Vice President Sara, sa accountability and transparency kung paano nila ginagamit yung pondo. So, paano pa natin sila pagkakatiwalaan? Yung 700 plus million Puking ina mo, ikaw ang hindi dapat pagkatiwalaan, Kongkun, hayop ka. Kongreso at saka ng Senado sa kanya, tingin namin is tama na yon. Kumbaga, enough na yon para makapagpatakbo ng kanyang opisina. Kasi nga, paano mo pagkakatiwalaan kung hindi niya mai-account, no, yung pera na ipinagkatiwala sa kanya ng ating mamamayan. Kapal na mukha mo. Pera na ibinibigay, Mas hindi kayo ang hindi katiwa-tiwala, mga hudas. Kailangan talaga ng transparency. Ayaw na natin na magkaroon, sabi nga ni DML Paulo, ayaw na natin magkaroon ng iba pang Mary Grace Piatos at CP McDonald's, CP sa mga McDonald's. liquidation report at saka sa Bobo! receipt, So, I think binibigyan na natin, kumbaga tinutulungan na rin natin si Vice President Sara para makaiwas din sa katiwalian. Kongkun, hindi kailangan ng tulong nyo. So, sir, Mga wala kayong parang utak. Merong disconnect doon sa side ng Senate na gusto nilang ibalik yung pondo ni VP Sara para makatulong siya. Pero meron ding paano kala nabawasan yung akap na nakita naman natin na marami po yung natulungan.
Ang problema kasi meron duplication ng responsibility. Na andyan naman na yung ating mga Department of Social Welfare, no? Ang ating DSWD, na andyan na yung ating DOLE, na talaga namang may mandato na tumulong, no, sa ating mamamayan. Ang nakita naman natin sa konstitusyon, ang opisina ng Vice President is may mga may mga responsibilidad na nakalagay diyan, no? At wala naman diyan, hindi naman responsibilidad ng opisina ng Vice President na magkaroon ng pondo, lalo na pagdating sa mga AICS, tupad, kung ano-ano pa, no? Ito ay responsibilidad ng DSWD at DOLE. So, yung AKAP naman, nakita naman natin na maraming natutulungan, maraming nabibigyan na ayuda sa ating Maraming kababayan. nabubulsa. Sana wag itong bawasan. Katulad Tapos, nyo, mga dapat congressman, na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Sa ating mamamayan. Thank you po. Dagdagan ko na lang ng konti. Kami kasi lalo kami nila Kong J. Siyempre nasa district kami as compared sa national scale. We are national officials o personalities, but we are on the ground. Nasa distrito po kami. At matagal na po to, konsyel pa ako. Siyempre, bakit po yung mga ating naibibigay na sa beneficiaries, puro yung mga poorest of the poor, hindi naman po sa pagsasantabi sa kanila. Pero marami po tayong trabahador sa workers na talagang sakto lang yung kinikita nila. And the lower middle class, talagang na-address po ng AKAP yung concern nila. Sabi ko nga po pag nasa ground ako, di ba pag binibigyan ka ng AKAP, parang comforting, parang nabibigyan ka ng temporary na relief. Temporary yung relief. acronym na yun po talagang nagagawa para sa ating mga low-income earners. Iba po yung nandun ka lang po kasi sa taas, iba yung nandun ka nasa ground na nakikita mo yung actual, lalo po sa mga select na sektor na yan. Mga grab drivers, mga dicer, yung mga delivery boys, delivery men and women, nararamdaman po nila yan kasi minsan po yung AKAP na yun, bayad na po yung bayad nila sa renta, bayad na po yung bills nila, may pang-grocery na sila. So malaking tulong po yung AKAP na yan. At actually para sa akin, isa yan sa pinakamagandang programa na nagawa ng administrasyon na to. At disservice po yan kung tingin nila dapat nilang i-cut yung programa na yan. Dapat bawasan kasi ninanakaw nyo. Mga kurakot na mga politiko. It's a disservice to the low-income earners. Thank you. Let's call on Bibian Gulia from ABS-CBN 2. Good morning po. May I get your comment on the statement ni Representative Pantaleon Alvarez dito sa Quadcom hearing na inattendan ni dating Pangulong Duterte? Sabi po niya, walang mahalagang bagong impormasyon, big political dud. Dapat daw po i-file na lang ang kaso kung may kaso, pero walang basis na lumabas for a case doon daw po sa nakaraang hearing. Wala din po siya doon sa mga nakarang hearings. So, wala na rin po ako may comment kasi lagi naman po siyang wala doon. Well, opinion ni Congressman Alvarez yun, and kailangan natin irespeto din yung kanyang opinion. Pero nakita naman natin, no, yung mga lumabas sa hearing, mga sinabi ni former President Duterte, at least nabigyan ng pagkakataon yung mga nagrereklamo, yung may mga issue sa kanya, na harapin ang dating Pangulo ng diretso. No? Napaka-importante nito para at least mabuksan yung mga issue na kinaharap ng ating former President, lalong-lalo na yung issue sa extrajudicial killing, doon sa issue sa korupsyon at sa kung ano-ano ba. No? So napaka-importante na nabuksan ulit yung mga issue, lalo na patungkol sa Kayo ang mga magnanakaw, kayo. So you think po, base sa hearing, may solid evidence po against the former president to file a case against him? And ano pong mga kaso ito? Hindi makasagot ang mga bobo. Hindi pa naman po tapos yung mga hearing. So, talagang kailangan po nating ulituhin, no? Alam naman po natin, hindi naman, we're taking steps, pero we have to understand that all of this is in aid of legislation. So, kung Hindi. In aid of corruption and dapat ipataw, election. Mga as of now, the hunghang. committee is taking it lightly. In the terms of yung kasi binabato nila yung word na impeachable, binabato nila yung mga kaso, pero we're taking it lightly right now sa committee kasi nga po, hindi pa naman po tapos yung aming kinokondak na hearing. So, mas maganda po, mabuo po namin. Kaya nga po, inaantay namin yung mga importanteng resource person na will shed light to these hearings. Pero, yun nga, patuloy po na umiiwas. Patuloy din po. Baka maubusan na po sila ng Umiiwas. papalusot. So, Hindi kayo karapat dapat siputin. kailangan siguro mas Alam creative niyo na yung yun? mga susunod nila Kasi na hindi kayo credible. palusot siguro. Kayo ay mga hunghang, mga meron po mapagpanggap tayong, na politiko. Meron po tayong Anong masasabi niyo mga kapatid? Nag-init ba ang inyong ulo sa mga naging pahayag ni Ortega at ni Concun? Ako po
hindi ko po mapigilang hindi magsalita, hindi ko po mapigilang hindi makapagbigay ng opinion dito sa mga hindot na mga politikong ito, no? Talagang ang babastos talaga kahit kailan. Itong mga young guns na ito. Ano po ba ang ibig sabihin ng confidential fund? Kaya nga tinawag na confidential eh. Bakit mo ilalagay sa peligro ang buhay ng mga taong pinaggamitan ng confidential na yan? E paano kung merong trabaho na ginawa, may pinatrabaho si na Vice President Sara Duterte nung sila po ay nagsisurvey. Tapos ilalantad nyo po dyan, ipapahanap nyo yung mga tao, wala talaga kayong mga utak, Konkun at Ortega. Hindi nyo po ginagamit nyo na lang po ito, pamumulitika na lang po. Alam nyo yon? Ginagamit nyo na lang ng pagpapabagsak. Walang katuturan ng mga pinagsasasabi nyo, Ortega at Konkun. Confidential funds, kaya nga confidential eh. Confidential. Naturingang mga nakaupo kayo sa posisyon at for sure gumagamit din kayo ng mga confidential funds na yan. Hindi nyo alam kung ano ang ibig nyo sabihin. Bakit nyo pipilitin na lumantad dyan at magbibigay pa kayo ng pabuyang 1 milyon na pinag-ambag-ambagan nyo daw kuno? Na yan po ay pera namin yan. Hindi nyo pera yan. Ang kakapal na mga mukha nyo. Yung ko, ito daw po, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kakasuhan na daw po. Bring it on! Mas maganda po yan kung magkaso kayo. Mas maganda po yan kung mag-iimbestiga kayo. Mas maganda yan na ganyan ang gawin nyo. Ipagpatuloy nyo dahil yan ang tama. Kung meron kayong nakikitang probable cause at may nakikita kayong karapat-dapat na ikaso kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte, ay gawin nyo yung nararapat kung sa tingin nyo ay yun ang tama. At ito daw po, yung sa pagbibigay naman daw po ng akap na sinasabi nito ni Ortega at ni Konkun ay malaking tulong daw po sa mga kababayan natin dahil nararamdaman daw nila ang akap ng pagtulong ng House of Representatives. Pumapalag po sila dito na bakit daw po babawasan ng Senate of the Philippines ng Kamara ng Senado ang kanilang akap. Eh alam naman natin ito ay ginagamit lang ni Martin Romualdez at itong mga cronies niya na ipamigay at gamitin sa darating na politiko. Itong akap na ito, no? Ito ay hindi naman nakakarating ng tama sa mga kapatid natin at sa mga kababayan natin ng maayos at sapat para sa kanila. Inaako lang nitong mga politikong ito na ito daw ay malaking tulong. Oo, nandun na tayo. Nakakatulong. Ang tanong, sapat ba? Ang tanong, wala bang nakakatkom? Ang tanong, wala bang nababawas sa pagbibigay nyo dyan? Ito ba ay buong puso? Ito ba ay buong halaga na nakakarating sa mga kababayan natin? Ito ba ay may liquidation? Ito ba ay liquidation by certification? Ito ba ay nabigyan nyo ng sapat na ulat? Mga kapatid, nakikita po natin dito kung paano nila dinidepensahan ang programa ng Kamara na pinangungunahan ni Martin Romualdez at binababa dito sa mga congressman ng mga buayang politiko. At ito pa mga kapatid, nagkaroon din sila ng komento dito sa dagdag na budget na ibibigay kay Vice President Sara Duterte. Umalma ang mga puking ina. Sila ay nagagalit na bakit daw dadagdagan pa. Hindi na daw dapat dagdagan ang budget ng Office of the Vice President dahil ito daw ay hindi na daw dapat pagkatiwalaan. Ito daw ay nakikitaan na hindi tama ang paggastos ng confidential budget at confidential funds. Kung ano-ano sinasabi nila. Kayo mga kapatid, ano po ang masasabi nyo sa naging pagtalakay natin ngayong araw na to? Ipahayag nyo po ang inyong mga damdamin, question at komento dyan sa ating comment section at iisa-isahin po natin yung mga kapatid. Maraming salamat po.